Malinaw po dyan, salvation through faith. No? Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan yung Tagalog ko yan eh. Upang malaman mo natin, magkaroon tayo ng karunungan sa kaligtasan pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng Holy Scripture o Bible. Ating pong pinagkukunan po lagi ng pagtuturo. Upang tayo po ay mas lalo pong lumago sa pananampalataya at mapresit po yung ginawa ng Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ulit, meron na nga tayong buhay na walang hanggan kung totoong sinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Bawat nilikha ng Diyos kailangan ko ng kaligtasan. Nanguna po, talaga ang tao pag namatay, kung hindi pa nagkakasala ang kanyang nilikha, si Adan at saka si Eva, papunta ng langit. Bakit? Wala pa nga silang kasalanan that time eh. Nung sila po ay hindi pa po pumunta doon sa pinagbabawal ng Panginoon na puno. So wala pang kasalanan po noon. Pero dahil po, hindi sila sumunod, sinaway po nila ang Panginoon, pumasok po ang kasalanan. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, dahil sa isang tao, pakiopen nga ko doon, dahil po sa isang tao, pumasok ang kasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Ayan. Wherefore, ay po dyan, as by one man sin. Sino po ang tutukoy po dyan? Si Adan, Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. At dahil pumasok ang kasalanan sa mundo, ang tao ay mamamatay dahil sa kasalanan, and death by sin. And so that pass upon all men, for that all have sinned. Yan po ang patunay na ang tao po ay makasalanan, siya ay mamamatay. Sino dito ang hindi mamamatay? Yan po ay pagpapakita na tayo ay makasalanan na mamamatay. So yun mo yun. Kaya po ang tao kailangan po ng kaligtasan. So lahat po tayo ay matuwanggap na sa Panginoon sa mga bago po. Naman napakaganda upang mas lalo po natin matutunan ang kaligtasan ng pinagkaloob ng Panginoon. Okay, so sabi po ng ating scripture kanina, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which in Christ Jesus. Wala pong ibang kaligtasan po, na daan o karaan ng Panginoon Kristo kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. At dahil po doon, sa ginawa ng Panginoon Kristo at sinasampalatayan natin yung Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, marami po mga benefits ang ating po natamo. Mula po sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Unang-una, meron tayong eternal security. Ano po yung eternal security? Na hindi na tayo papunta doon sa impyerno kundi palangit. Ang isang anak ng Diyos sumasampalataya sa Panginoon, merong eternal security. And that is eternal life. Saan po yun? Sa langit. Buksan po natin sa Matthew chapter 25 verse 46. Matthew chapter 25 verse 46. Kaya po, nung tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, mayroon ka ng eternal security. Sabi ng verse 46, and this shall go away into everlasting punishment. Okay ba na? Na tayo po ay napalayo, sa everlasting punishment. So, may eternal din pala na punishment, At saan po matatagpuan yung everlasting punishment? In hell, right? Sa impyerno. But, sabi po dyan, the righteous into life eternal. Pero yung mga matuwid, mayroong buhay na walang hanggan. At sino po yung mga matuwid na tinutukoy po ng Panginoon po dyan?
Lahat po ng mga Kristiyanong totoo na nagsitanggap sa Kanya. Sumasampalataya sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Calvary. Na siya yung itinago para sa iyo. No? Nabayubay doon. Natigis ng Kanyang dugo para sa atin. Kaligtasan. Yun po yun. Magtamo tayo ng eternal life. At sa lahat po ng mga totoong sumasampalataya sa Panginoon, ibinilang ng Panginoon na righteous. No? Righteous. Actually po, kaya po tayo naging righteous sa Panginoon sapagkat hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang nakikita ng Diyos Ama sa atin ay yung ginawa ng Kristo sa atin dahil siya'y ating sinasampalatayanan. Sapagkat siya po yung mediator natin. Ano? Another term for mediator sa atin po ay mas lalo natin maintindihan. Ano ba kayo? Anong tawag dun sa ano? Pag-co-borrower? Pag kayo po ay utang, Hindi ba niyo? Pag ikaw ay utang, co-borrower ka may tawag dun eh. Meron. Ano po ang tawag dun? May tawag dun. Yung homemaker. Saka Homemaker kung homemaker. Makalimutan lang, maalala ko din. May katamang term po yun eh. Meron. So, in biblical terms, mediator. Siya ang tagapamagitan po sa atin. Kumbaga, mga nakataya ang imahe ng Kristo sa atin. Parang ganito, mas lalo niyo po ang maintindihan. No? Uutang si Father June kay Father Cesar. Wala mo pa. Para si Father John makautang, Garantor. Baka makautang po si Father John, ano? At walang kimi-kimi at walang salita. Babakapan ko ngayon si Father John. Magiging garantor ako si Father John. Para mas mapabilis yung kanyang pagutang. Ito kanyang ginagawa sa mga company. May garantor. Dahil ako, pastor, marahil, hindi gaano makatanggi, pag ako nagsabi, may garantor siya. So, ngayon, ganito yun ang epekto nun. Mahiya si Brother Cesar sa akin, dahil siya nakatingin sa akin, hindi ko Brother Joe. Amen. Bakit ako yung nag-garantor sa kanya? Nakuha niyo po? Ikaw sisingilin. Ako yung sisingilin. Pag hindi nagbayad. Hindi siya. Yes, meron siyang responsibility doon, pero meron din akong responsibility. Kung hindi niya kaya ako, nakuha niyo po? Yan po yung ginawa ng Panginoon Kristo doon sa cross ng Calvary. Na ang nakikita ng Diyos Ama sa atin ay yung kanyang buktong na anak, hindi ikaw na makasalanan. Kundi ang kanyang buktong na anak na ating tinanggap na sinasampalatayanan sapagkat ginarantor tayo ng Panginoon Kristo. Amen? Na kahit tayo po ay nadakapa, nagkakasal, nagkakamali, so inako lahat yun ng Panginoon Kristo. Amen. Diba? Di ba napakapalan mo natin? Sapagkat past, present, future, inako lahat po ng Panginoon Kristo. Bakit po niya inako lahat? Minsan lang po siya namatay. Hindi na po siya mamamatay. Hindi na siya po babalik dito para mamatay para sa ating kasalanan. Kundi ba po sinugasan na lahat niya tayo. Kaya tinawag tayo righteous eh. Sapagkat past, present, future. Na ang buod tayong gawin lang po ng isang Kristiyano kapag totoong sumasampalataya sa Panginoon Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, become new. All things are passed away, behold, all things are become new. So atin yun po yung ating responsibilidad. Para po, tayo po maging mas lalong maliwanag sa mundong ito at makita nila na tayo po ay followers ni Kristo. Amen. At mayroon pong salvation o kaligtasan na nataglay-taglay. Christian. So, yan po yung kagandahan.
Kaya sabi po dyan, and this shall go away into everlasting punishment. Na mula nung tayo sumampalataya sa Kanya, no? Everlasting punishment go away from us. At sabi nga po ng ibang mga lingkod ng Diyos, nagsara na yung gate ng impyerno para sa atin. At ang nagbukas, gate ng langit. No? Dahil sa ginawa ng Kristo sa atin, na ating pong sinasampalatayan. Amen. Kaya nga po, ang kaligtasan lamang po ay by faith. Not by works, kundi by faith. No? Ibig sabihin ko kaya hindi na tayo gumawa ng mabuti, kaya ligtas pa tayo. No, dapat synchronize yung ating faith sa works. Amen? Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti sapagkat yun po yung kasunod ng totoong mananampalataya, gumawa ng mabuti. Nakukuha niyo po? Amen. Amen. Amen.